Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Wala na. Okay na. Si Josep ang unang-una, apelyido'y Arimatea. Ito'y taong mapaninta at sumasampalataya kay Jesus na pong Ama. Ang ikalawang may erog, banal na si Nicodemos, dating katuto ni Hesus. Kaya nga't ang buong loob inialay, inihandog. Doon sa lupang Gulguta, ang lumbay ay sabihin pa, halos manaw ang hininga ng si Jesus ay makita. Tumatangis, umiiyak, luhay, baha ang katulad. Nilapitan nilang agad, napasintabit ng usap sa inang lipos ng hirap. Tigib ng pigatit lumbay, kung iyo pong kaluban, ay kami pahintulutan sa anak mo ay tumanggal. Kusa po ng aming loob ang parito at dumulog, at nang tanggalit ihugos. Sa pagkakapako sa krus, yaong bangkay nga ni Hesus. Ng maligning ng inang mahal na Birhen, na painuhod na tambing, aniyay inyo ng kalaging bangkay na anak kong giliw. Agad na ngang hinawakan ni Josep ang isang hagdan at kanilang sinandigan. Ang kamay sa dakong kanan niyong sumakop sa tanan. Nila ang kaliwangang paripa nang mangyaring matanggal na, ay inialis kapag karaka rutulong apat na letra. Ang koronang tinik naman inalis na pinagdahan, sa kanila sinaklayan, magkabilang tagiliran ng kayong kanilang taglay. Pinukpok yung pakong nangagtagos sa kanang kamay ni Jesus, nang malis at mabunot ang kaliway isinunod. Sa kanila pinagtibay yaong kayong nasasaklay,
katawa'y nalulungay-ngay. Isinunod nila naman pakusa paay tinanggal. Tinanggang inugos, katawang kalunos-lunos, malumanay na sinambot, at kanilang iniabot sa inang bereng tibubot. Pinalong kapag karakas si Hesus ng Birhing Ina, lumbay happy sabihin pa, at pagbubuntong hininga ng kanyang kaluluwa. Halos mawalat ng sakit at madlang hirap, luhay ba ang katulad ng pagtangis at pag-iyak? Ito ang ipinangusap. O maliwanag kung araw at maalindog kung buwan, aba bituing malinaw, liwanag mo'y nahalinhan ng dilim ng kasakitan. Ito kaya'y mababata ng ina mong nagdurusa. O bunso kong sinisinta, ano't hindi mapakali hininga ko't kaluluwa. Tapos dili bagay ka mapangaliw sa may lumbay, bukal ng kaginhawahan, ano pa at pinasikatan itong mahal mong katawan. Oo, para luma ng mata at mutya ni Yaring Ina. Ang buhay ko'y anhin ko pa, kung baga mangungulila sa bunso ko't aking sinta. Ang katawan na pinanganganinuha ng lupa at sangkalangitan, ano at pinaglahuan at naging mistulang bangkay. Ito baga bunsong liyag, kamay mong sakdal ng dilag, na iginawad sa lahat. Bakit ngayon ay may butas at ang dugo'y nagdarana? Bagang buhok mo tuwina'y sinusuklay ko, hinuhusay kung totoo. Bakit ngayon gulong-gulo natitigmak ng dugo mo? O bunso kong sinisinta, ano at binigyang dusa, iyang dalawa
mong paa na inilalakad tuwina ng pangangaral sa lahat na Lalong kasakit, sakita, excuse me, sakita na halos kong ikamatay. Bunso kong aking matingnan, iyang iyong tagiliran na kanilang sinugatan. Nasaan baga bunso ko ang taong pinakain mo? Mahigit na 5,000. Bakit ngayon wala rito at di dumamay sa iyo? O Jesus, nasaan baga madla mong tinaginhawa? Ano't hindi mabalisa ang kanilang kaluluwa nitong hirap mong lahat na. Ito'y siyang gantit bayad ng pagsinta mo sa lahat. O bunso ko't aking anak, aking kayang madalumat titigan ang iyong Masaklap sugat. man at mapait, di na masayod ng dibdib. Bunso itong siyang sakit, tiisin ko't siyang ibig ng Diyos, Hari sa langit. Madlang at dilang bagay ang sa Birheng panambitan. Aling katigas-tigasan, puso ang hindi matunaw sa ganitong kahirapan. Matangis na lahat ng tanang nakakikita, lalong ikinalumbay pa ni Juan Evangelista at 10 ni Santa Maria. Ano pa at nalunasan, budhit loob ni San Juan, ang maestro'y nilapitan, ang mata'y luha-luhaan sa laking kapighatian. Umiiyak, tumatangis, aniya'y maestro kong ibig. Ano't ikaw ay umalis, kung ikaw ay di masilik, anong aking masasapit? Mga naran sa amin ang madlang bagay, sinong aming daraingan, sa sakulang ano pa man dito sa hamak,
na bayan. Dili ikaw ang puon ko, pinsang ko't aking katuto. Minamahal na maestro, ano't ako'y iniwan mo dito sa balat ng mundo. Ang ikabuhay, Jesus ang iyong pagpanaw. Tingna't ako'y kaawaan. Yamang Diyos kang mahalan, lumikha ng santinakpan. Puon ko ay dapat pumanaw ka man sa lupa. Huwag mong ipagkaila yaong lubos na biyaya, ampon mo't pagkakalinga. Ang habag ng Ebanghelista ay dumulog kapag daka. Si Maria Magdalena bubunto-buntong hininga. Tumangis at nanambitan, O Maestro, aniyang mahal, kaluluwa ko at buhay. Anong aking maging asal kung ikaw ay di matingnan? Hin mo kami puspos ng pagkaduhagi. Sino kaya ang kakampi? Magtatanggol na parati ng buhay ko. 10 puri. Kangino kami lalapit ni Martang aking kapatid. Puon ko ika'y makinig sa taghoy tinatangis-tangis ng alipin mong may hapis. Nananang kalubos mo kabagsikan, sapagkat Diyos kang tunay. Tuwi na ay nangangaral sa tanang makasalanan. Dili baga binuhay mo, kapatid kong si Lazaro. Marami pa't madla rito, ang biyaya at saklolo sa aming nananagano. Mapaninta, mapagkalinga, tuwi na. Laking sakit, laking dusa ng puso ko't kaluluwa, katawan mo kung makita. Puon yaring aking buhay, ngayon yata ay papanaw.
ako'y iyong maiwan. Dito sa lupang ibabaw, anong aking kapakanan? Di magbawa doon ang buntong hininga. Pananangis na lahat na niluha-luha ng mata ng inang nangungulila. Panambitay di matapos niyong magagandang loob. Kapag dakay ay dumulog, si Josep at Nicodemus sa birheng kalunos-lunos. O mahal na Birhen, ang hapis niya'y pag-ariin. Itong poon ay ilibing. Itulot mo po sa amin nang tayo'y huwag gabihin. Halos di ibig bitiwan ng inang may hapis lumbay. Ang anak niyang bangkay, ninunoy-noy, nininilay yung madlang kahirapan. Laking sakit, hirap baga ng inang nangungulila. Binubunto-buntong hininga at gayon din ang dalawa, si Juan at si Magdalena. Lumuhod na kapag kuwan ang dalawang mga banal. Iniabot nila ang bangkay, saka naman pinagdalhan sa kabaong inilagay. Tinakpan namang totoo ang bangkay ni Jesucristo ng sabanas at sudaryo. Bangong hindi mamagkano saan man sila patungo. Angheles sa kalangitan, nanaog at pumatnubay sa daang nilalakaran. Kanilang tinatangisan itong Diyos na maalam. Marami na't madla pa babaeng nangagsisama, pawang may luha sa mata, lumbay na walang kapara sa puso at alaala. Doon din sa halamanan, Getsemani ang pangalan. Itong si Josep na banal ay may nabiling baunan, di pa
pinaglibingan. At ang buo niyang asa, kaya binili ng una, ay doon ilibing baga, na kung siya'y mamatay na ang katawa't bangkay nila. Sa malaking sintang tangan, niyasap mong may kapal, ay iyong sadyang libingan. Inihandog, inialay dito sa mahal na bangkay. Nang sila nga'y dumating dito sa mahal na libing, ay ibinaba ng tambing ang katawang maluningning nitong sumakop sa atin. Binuhat at sinahukay, nasa kanila tinakpan, ng takip na nalalaan. Batong marmol ang pangalan, sadyang kalinis-linisan. Narito na po sa aral, masaya nating pakinggan. Kung magsisi ng kasalanan, ibibigay ang kapatawaran ng poong Diyos na mahal. Aba lahat ng Kristiyano, ngayoy pasalamat tayo. Huminging tawad kay Kristo. Nang kamtan natit matamo ang bayan ng paraiso. Ang poong Diyos na mahal ay kaya nagpakamatay. Sa krus ay napabayubay, pagtubos at awang tunay sa taong makasalanan. At kaya nagpakarukha, nagtiis at nagdalita. Lubos din niyang biyaya. At nang tayo'y sumagana sa grasya niyang dakila. Tayo'y walang gunam-gunam, kamuntik man gabit araw. Sa kay Kristong pagkamatay, at ang hinaharap lamang layaw ng ating katawan. At saba mo nga baga na kung hindi ka magbawa, sa hibot gawa mong sala, ang iyong magiging hangga sa impyerno'y magdurusa. Huwag ka ring tumalikod sa madlang aral ng Diyos.
at sa Santa Iglesyang utos nang magkamit ka sa Diyos ng awat tawad na puspos. Huwag kang magpakanig sa gawa mong di matuwid. Daya ng demonyong ganit. Nilayin ang iyong isip, ang kamatayang sasapit. Kaya hanggang buhay ka pa, ikaw ay magsamantala. Magtipon at maganda ka ng mga gawang maganda ng may datnin kang ginawa. Kung tayo ay mamatay dito sa mundong ibabaw at doon sa ibang buhay ay ang pakikinabangan tanang gawang kabanalan. Dahil sa sintang tibubos nitong maawaing Diyos, dito sa lupa'y nanaog nang tayo nga ay matubos sa kamay ng mga demonyos. Kahit ipahintulot ng hukom at pariseyos, kay Josep at Nicodemos, ang paglibing kay Jesus, oroy nila ang pagayop. Anong ay nang malibing itong Panginoon natin? Ang mga Hudiyong taksil nangusap sila ng lihim ng katampatang gagawin. Nila ay pagbantayan ang inilibing na bangkay. Baka nakawin sa hukay niyong disipulong tanan ipabantog na nabuhay. Pinagkayari ang lubos niyong mga pariseyos, ang kapitang ibinuto ng mga soldadong tanod ang bayaning Silonghinos. Ipinatawag pagdaka Silonginos na masigla at ang kawikan nila kung kaya nila pinita sa pagkadating binasa. Tinawag na Silonghinos niyong dalawang soldados nang marap kay Pilato. Aniya ay bantayan
abang tao. Baka magbango sa hukay at siya'y muling mabuhay. Inyo nang pagtakpan, huwag ipagkamaingay sa taong sino't alinman. Ang sagot ni Longinos sa hukom na Pariseyos, oo, ako'y sumusunod sa halal nila at utos sa pagbantay at pagtanod. Si Lungino'y lumakad na, pumanaw ka, pagkaraka. Soldados niya'y kasama nang dumating na maaga sa tatanurang talaga. Sila'y pawang sandatahan, pumasok sa halamanan. Nagngatuloy sa baunan ni Jesucristong maalam, doon sila nangagbantay. Sa natatakip na bato ng libing ni Jesucristo, Naupo ang mga soldado, tuwa nila'y magot-mago sa pagbabantay na ito. Hanggang sa kinabukasan, bilang sa ikatlong araw, gawa nilang pagbabantay ay ano'y kaalam-alam, sila'y pinaghimalaan. Saglit lang po ha. Wala ang akin. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos, nakapiling niya. Sa ating pagmamahalan at paglilingkod sa kanino man, tayo ang magdadala ng balita ng kaligtasan. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa.
Tayong lahat ay tinipo ng Diyos, nakapiling niya. Sabay-sabay ngang mag-aawitan ang mga bansa. Tayo'y itinuring ng Panginoon bilang mga anak. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos, nakapiling niya. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos, nakapiling niya. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos, nakapiling niya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ng aking kapatid na nagkakasala sa akin? 7 beses po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi 7 beses kundi 70 ulit na 7. Sapagkat ang kaharian ng langit ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na hinga ng ulat ang kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. Nang simulan niyang magkwenta, dinala sa kanya ang isang lingkod na may utang na milyon-milyong piso. Dahil sa siya'y walang maibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya. Pati ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng kanyang ari-arian upang siya'y makabayad. Lumuhod ang lingkod sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya't pinatawad siya sa kanyang pagkakautang at pinalaya. Ngunit pagkaalis roon, ay nakita niya ang isa niyang kapwa lingkod na may utang sa kanya na 100 piso. Sinakal niya ito, sabay-sabi, magbayad ka ng utang mo. Lumuhod ito at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ito'y ipinabilanggo niya hanggang sa makabayad. Sumama ang loob ng ibang mga lingkod ng hari sa pangyayaring iyon. Kaya't pumunta sila sa hari at nagsumbong. Ipinatawag ng hari ang lingkod na iyon. Napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Naawa ako sa iyo. Hindi ba't dapat ka rin sanang nahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran ng buo ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa langit, kung hindi ninyo taus-pusong patatawarin ang inyong kapatid.
ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day.